Ilang ulit na napailing si Inday habang tinitingnan ang likod ng amo niya na abala sa paglilinis ng kotse. Hindi kasi niya sukat akalain na gano'n na lamang ang tikas ng katawan ng binata na mas lalong nagpahanga kay Inday sa amo niya na walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang gwapo talaga ni Sir! Grabe! Mahina niyang bulong habang may matamis na ngiti sa labi. Ilang minuto pa sana niya ito natititigan pero agad siyang napatalon dahil sa matinding gulat matapos niyang marinig ang isang malakas na sigaw. Hoy, Inday! Nasaan ka na naman bang bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Ay, nga pala. Mahina niyang bulong bago tumakbo ng mabilis papasok sa loob ng bahay. Doon niya naabutan ang nanay ng kanyang amo na kunot ang noo at masama na naman ang tingin sa kanya. Ma'am, nandito na ho ako. Hinihingal na sabi niya. Ikaw na bata ka. Pinupuno mo talaga ako ha? Nakakailang ulit ka na sa akin. Sinasadya mo ba yon? Singhal ng kanyang amo. Ma'am, hindi ho. Hindi ko lang ho talaga naririnig yung mga tawag nyo. Itong mga nakaraang araw, kaya hindi ko ho kayo agad nalalapitan. Sagot niya rito habang may pilit ng ngiti sa labi. Imbis na umimik ang matandang babae, nagulat na lang siya nang bigla itong lumapit at basta na lang hinigit ang kanyang tenga papunta sa labas. Mabilis tuloy na kumabog ang dibdib ni Inday dahil sa kaba. Matapos niyang mapagtanto na ang daan na kanilang binabagtas ay papunta sa labas ng bahay kung saan naglilinis ang anak nito na si Tristan. Pilitin man niyang hindi magpahigit dito, ang matulis na kuko ng matanda na nakabaon sa kanyang tenga ang tumigil sa kanya na makatakbo papalayo. Ganoon na lamang tuloy ang matinding pamumula ng pareho niyang pisngi nang tuluyan na nga nilang narating ang garahe kung saan sila agad na sinalubong ng tingin ng anak nito. O ngayon mo titigan ng anak ko. Biglang singhal ng matanda na agad na ikinakunot ng noo ng anak nito. Bakit? Ano na naman bang ginagawa niyang si Inday at galit ka na naman ma? Puno ng pagtataka na tanong ng lalaki. Bago pa man makasagot ang nanay nito, agad na siyang sumabat kaya sa kanya nabaling ang atensyon ng lalaki. Naku sir, wala ho. Medyo mainit lang ho talaga yung ulo ni madam ngayong araw. Ganun naman ho talagang nangyayari kapag tumatanda, di ba? Aba, walang hiya ka talagang bata ka ah. Galit na sagot ng amo niyang babae at balak pa sana siya na muling pingutin pero agad na humarang sa gitna si Tristan. Tumigil na kayong dalawa. Palagi na lang kayong nagtatalo. At palagi mo na lang kinakampihan ng babaeng yan, anak. Sagot ng amo niya na agad na nagpalapad sa ngiti ni Inday. Totoo naman kasi ang sinasabi nito. Simula nang mapapunta siya sa bahay ng mag-ina, ay palaging sa kanya napupunta ang simpatya ng lalaki na akala niyo nung una ay pawang kahibangan lamang. Huwag niyo naman husanang masamay ng ginagawa ni Sir Tristan, ma'am. Sadyang mabait lang ho talaga siya sa akin dahil may pakialam siya sa mga katulad ko. Hindi pa man niya nagagawang matapos ang balak niyang sabihin sa amo, agad na pinutol iyon ni Tristan gamit ang hindi makapaniwalang tono. Anong pinagsasasabi mo dyan, Inday? Wala akong paki sa'yo. Umayos ka nga. Sir? Gulat na sambit niya habang paulit-ulit na kumukurap dahil sa matinding pagkabigla sa narinig. Bakit? May mali ba sa sinabi ko, Inday? Seryoso nitong tanong sa kanya kaya naman hindi napigilan ni Inday na mapulunok ng sunod-sunod bago umiling ng marahan. Hindi niya akalain na sa mismong bibig pa ng binata niya maririnig ang mga salitang iyon. Agad tuloy siya na nakaramdam ng kirot sa dibdib dahil sa matinding pagkapahiya. Akala kasi talaga niya noong una may pakialam ito dahil sa kabaitan na ipinapakita ng lalaki. Oh, natahimik ka yata, Inday. At malakas pang tumawa ang matandang babae. Wala naman ho kasi akong sasabihin, ma'am.
O bakit parang naiiyak ka ata? Nasaktan ka ba sa sinabi ng anak ko? Hindi ho, mabilis niyang pagtanggi. Dapat lang, wala naman pati kaming pakialam kung nasaktan ka. Kasi bakit naman kami magkakaroon ng pakialam? Sino ka ba? Katulong niyo lang ho ako. Mahina niyang bulong bago magbaba ng tingin sa sahig. Tama, katulong ka lang dito. Ma, tama na. Biglang awat ni Tristan. Napansin ko kasi nitong mga nagdaang buwan na masyado nang nawiwili ang si Inday sa'yo. Ang lakas pa ng loob na magpahuli sa akin na nakatingin sa'yo. Akala niya yata, porket maganda siya, papatol ka na sa isang katulong. Totoo ba yun? Sir, hindi ho. Alanganin na sagot niya. So sinasabi mo ba na sinungaling ako, Inday? Ma'am, hindi naman ho yun ang gusto kong iparating. Sigunda niya. Manahimik ka. Lahat na lang na lumalabas sa bibig mo ay puro kasinungalingan. Bakit hindi mo na lang kasi aminin, Inday? Ano hong aaminin ko, ma'am? Wala naman ho akong ginagawang masama. Naiiyak na sambit niya habang diretso ang tingin sa nanay ni Tristan. Alam kong may gusto ka sa anak ko. Ho? Tanging nasabi na lang niya sa sunod na sinabi ng matanda. Totoo na gusto niya ang amo niyang si Tristan. Unang araw pa lang na nakita niya ang binata, agad na humanga siya rito. Halos lahat naman siguro ay magkakagusto rito dahil hindi lang siya gwapo at makisig, kundi matalino rin. Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na ubod ito ng sungit. Tumigil na kayong parehas. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Itong katulong mo dapat ang sinasabihan mo, Tristan, at hindi ako. Bakit ba naman kasi pumayag ka sa tito mo na dito yan pagtrabahuhin? Bakas ang matinding inis na sambit ng nanay nito habang dinuduro-duro siya. Gustuhin man niyang iwasan ang mapanglait na tingin nito at tumakbo na lang papalayo sa mag-ina, lakas loob na lang niyang sinalubong ang mata ng matanda at walang emosyon na tumitig dito. Pinipigilan na tumulo ang luha na nasa gilid ng kanyang mga mata. Ma, may pagbabanta na sambit ni Tristan sa ina. Kung hindi mo siya paaalisin ngayon, pwes ako ang magpapalaya sa babaeng yan. Hampas lupa. Sinabing tama na, ma. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba ako narinig? Gusto kong umalis sa babaeng yan dito. May kutob ako na nanakawan ka ng babaeng yan pagdating ng panahon. Mahirap siya. Nakaramdam si Inday ng matinding pagkayurak sa pagkatao noong mga oras na yon. Pero nanatili pa rin siya na walang kibo at hindi umiimik kasabay ng matagal na paghahari ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo dahil sa binitawan nitong mga salita. Hindi mo ba napapansin, Tristan? Kinukuha niya ang loob mo para mapaikot ka niya. Dagdag pa ng matanda. Tama na, ma. Mahiya ka naman. Aba, at bakit naman ako mahihiya? Pinapaalalahanan lang kita mula sa babaeng yan. Hindi mo nga alam kung saan ba talaga siya nanggaling o sino ang mga magulang ng babaeng yan. Paano? Basta mo na lang siya tinanggap. Naririnig ka naman ng tao, ma. Wala akong pakialam. Saka, bakit ba? Sa itsura pa lang naman ng babaeng yan, mukhang wala naman siyang pinag-aralan. At yung mga ganong klase ng tao, dapat nananahimik na lang at nakikinig. Kaya mo to. Mahina niyang bulong sa sarili habang patuloy na pinakikinggan ng dalawa. Hindi siya pwedeng sumuko. Labag man sa loob niya na magtrabaho at pumasok bilang isang katulong, matagal na niyang nilunok ang kanyang pride para lang mabuhay ng malaya at malayo sa kanyang controlling na magulang. Hindi siya pwedeng tumigil. Ngayon pa na ilang buwan na lang at mabubuunan niya ang iniipon niyang pera para makalipad papunta sa ibang bansa. Inday, biglang tawag sa kanya ni Tristan kaya agad siyang napalingon sa direksyon ng lalaki. Sir? Pumasok ka na doon sa loob at magluto. Sige ho. Sagot niya bago tumalikod at mabilis na naglakad papalayo. Pagkapasok pa lang niya sa mismong pinto ng kusina, tuluyan nang bumagsak sa kanyang pisngi ang luha na kanina pa niya pinipigilan.
Agad siyang tumakbo papasok sa banyo at doon tahimik na umiyak dahil sa nangyari. Makalipas ang ilang minuto, agad siyang napatayo mula sa sahig na inuupuan nang bigla niyang marinig ang mahihinang katok mula sa labas. Dali-dali tuloy siyang naghilamos ng mukha at inayos ang sarili bago buksan yung pinto. Sir? Mahina at gulat na sambit niya matapos bumungad si Tristan sa mismong harapan ng banyo. May kailangan ho ba kayo? Yung pinapaluto ko sa'yo, hindi mo pa rin ginagawa. Oho, magluluto na ho ako agad. Pasensya na ho, sir. Nahihiya niyang sagot bago dali-daling humakbang papalabas ng banyo. Pakibilisan na lang, nagugutom na ako. Yes, sir. Gaya ng utos sa kanya ni Tristan, mabilis niya itong napagluto at napaghanda ng lamesa. Tinawag lang niya ito mula sa labas bago siya nagtungo sa kanyang kwarto para mag-ayos ng gamit. Naisip kasi niya na pansamantala munang lumabas para magtanggal ng sama ng loob. Pagkatapos kasi niyang magluto, wala na siyang ibang gagawin pagkatapos kundi maghintay lang ng panibagong oras ng kainan para muling pagsilbihan ng amo niya. Paglabas niya ng kwarto, agad siyang napatili dahil sa gulat matapos bumungad sa kanya si Tristan na seryoso ang mukha at mukhang kanina pa naghihintay sa mismong harapan ng kanyang kwarto. Sir? Ano hong ginagawa niyo dito? Nakapaghain na ho ako ng pagkain niyo sa kusina Ta kanyang tanong. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa'yo dahil sa nangyari kanina. Yun ba? Wala ho yun. Naiintindihan ko naman ho kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ni ma'am. Saka, wag ho kayong mag-alala dahil hindi naman ho sumama yung loob ko sa mga sinabi niya. Pilit ang ngiti na sabi niya. Kahit na, gusto ko pa rin humingi ng tawad. Hayaan mo at hindi na mauulit yung nangyari. Huling beses na rin naman si mama na pupunta dito. Salamat ho, sir. Teka, saan ka pala pupunta? Maglalakad lang ho sa labas. Sagot niya habang pilit na iniiwasan ang mga mata ng amo. Sige. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad na rin siyang umalis at sumakay ng taxi. Malayo pa man ay tanaw na kaagad niya mula sa bintana ng sasakyan ang isang pamilyar na bahay. Mula sa loob ng bakuran ng bahay, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Baka sa mukha nito ang matinding lungkot at pagod na tila ba hindi pa ito nagkakaroon ng sapat na tulog sa lumipas na mga araw. Gustuhin man niyang doon magpababa, matigas ang ekspresyon na iniwasan niya iyon ng tingin hanggang sa tuluyan na nga nilang nalampasan ang bahay na minsanan niyang naging tahanan. Sa huli, napagdesisyonan na lang niya na magpababa sa isang maliit na parke sa may hindi kalayuan at doon na malagi ng ilang oras hanggang sa lumumbog na nga ang araw. Pagbalik sa bahay ng kanyang amo, agad niyang napansin ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa harapan ng bahay nito. Nang mapagtanto niya kung kanino ang sasakyan, hindi na siya nagdalawang isip pa na tumakbo papasok sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang nakatalikod na figura ng lalaki. Tila ba may sariling isip ang kanyang mga paa at mata dahil namalayan na lang niya ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha habang tumatakbo papunta sa direksyon nito. Tito Marco? Umiiyak na bulong niya sabay yakap sa katawan ng matanda. Mau? Inday? Bakit? Bakit iha? Anong problema? May nangyari ba habang wala ako? Bakas ang matinding pag-aalala sa tanong nito sa kanya. Tito? Umiiyak niyang bulong. Anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin at ibibigay ko. Gaya ng palagi nitong ginagawa nung bata pa lamang siya, marahan nitong tinapik ang kanyang balikat habang patuloy siyang umiiyak. Gustuhin man niya na sabihin dito ang lahat ng nangyari,
Alam niya na sa oras na may makarating dito na hindi ka nais-nais na kwento, ibabalik siya nito sa kanyang pamilya, kaya naman tikom na lang ang bibig na patuloy siyang nag-iyak sa dibdib ng matanda. Inday? Ano nangyayari dito? Biglang tanong ng isang boses mula sa likod niya. Mabilis tuloy siyang napabitaw ng yakap sa matanda at dali-dali na pinunasan ang basa niyang pisngi bago humarap sa kanyang amo. Ano ho yun, sir? Umiyak ka ba? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin, sir? Hindi naman ho ako umiiyak. Bago pa man niya natapos ang sasabihin, bigla na lang sumingit ang Tito Marco niya sa usapan kaya napabaling ang atensyon ni Tristan sa matanda. May pagkain na ba kayo? Medyo napagod ako sa biyahe. Gusto ko na kumain. Wala pa. Pero mabilis lang naman magluto itong si Inday kaya pag-iintindihin ko na siya. Sagot naman ni Tristan bago siya senyasan na magluto na sa kusina. Alanganin man, muli niyang tiningnan ng direksyon ng Tito Marco niya bago tuluyang pumasok sa loob. Laking pasasalamat na lang din ni Inday na sumabat sa usapan ng matanda. Kung hindi, siguradong hindi siya titigilan ni Tristan dahil sa nakita nito. Hindi nagtagal, matapos niyang makapagluto ay tinawag na rin kaagad niya ang dalawang lalaki sa kusina. Wala naman talaga siyang balak na manatili pa roon matapos maupo ng dalawa. Pero nagulat siya nang bigla siyang tinawag ng Tito Marco niya para sabayan silang kumain. Puno man ng pagtataka ang mukha ng kanyang amo, hindi ito nagreklamo sa gustong mangyari ng matanda at hinintay pa nga siya na tuluyang makaupo sa tabi nito bago magsimulang kumain. Kamusta naman itong si Enday? Biglang tanong ng matanda. Enday? Alanganin naman na tanong pabalik ni Tristan habang may hindi maintindihan na ekspresyon sa mukha. Ito, si Inday. Kamusta? Ulit ng matanda. Tito, Inday ho. Pigil ang tawa na sabat ni Inday na ikinatahimik ng dalawa. Inday ba? Akala ko Enday eh. At malakas ngang tumawa ang matandang lalaki. Ayos lang naman ho siya. Medyo nagkaroon lang ho ng kaunting problema pag bumibisita si mama. Pero overall, ayos naman ho ang trabaho sa akin ni Inday. Sagot ni Tristan. Mabuti naman. Alagaan mo lang sana itong batang to, Tristan. Mabait naman si Inday. May pagkapilya lang talaga. Sambit ng matanda habang tinitingnan ang direksyon niya. At ikaw naman, Inday. Gumalang ka dito kay Tristan. Siya ang tutulong sa'yo, hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa hinaharap. Oho, magalang niyang sagot na ikinangiti lang ng matanda. Sa buong hapunan, wala na ni isa ang muling bumasag ng katahimikan sa lamesa. Hinayaan na rin niya na mag-usap ang dalawa pagkatapos nilang kumain at nanatili na lang siya sa kusina habang abala sa paghuhugas ng pinggan. Hindi na rin niya alam kung nakaalis na ba ang matanda sa bahay ng kanyang amo. Masyado na rin kasing malayo ang kusina para marinig pa ang ugong na sasakyan nito sa labas. Pero dahil ilang minuto na rin naman siyang nakaharap sa mga hugasin, naisip niya na baka tuluyan na nga itong nakaalis. Hindi na rin siya nag-abala pa na bilisan ng paghuhugas ng pinggan at itinoon na lang ang atensyon sa paglinis ng mga kalat na pinaglutuan niya. Inday, biglang tawag ng isang pamilyar na boses mula sa likod niya na naging dahilan ng kanyang pagtalon dahil sa gulat. Ay, Koya mo! Gulat niyang tili. Koya? Natatawang ulit ni Tristan. Bakit naman ho kayo nang gugulat? Sagot niya habang inaayos ang pinggan na muntik na niyang mabitawan. Ako ba ang tinatawag mong Koya? Muling tanong ni Tristan, hindi pinansin ang una niyang sinabi dito. Kayo lang naman ho sir ang nandito. Saka ano ho bang masama kung tawagin kitang Koya, sir? Naiinis niyang sagot. Sinasadya na baguhin ang tono ng kanyang pagsasalita para inisin ito. Will you please stop that? Sir, sinusunod ko lang naman ho ang utos sa akin ni Sir Marco. Hindi ba't sabi niya, igalang ko daw ho kayo. Kaya ito na ho, ginagalang ko na ho kayo, sir.
Paliwanag niya na naging dahilan ng mas lalong pagkunot ng noo ni Tristan. Stop that. It's weird. Para kang jologs. Sir Tristan, ano ho bang masama sa pagsasalita ko? Maayos naman ho, di ba? Medyo natatawanan niyang sambit. Napansin niya ang lalong pagkunot ng noo nito, kaya naman hindi na talaga niya napigilan na mapatawa ng malakas sabay hampas sa balikat ng binata. What the? Binibero lang naman ho kita, sir. Masyado naman ho kayong seryoso. Sambit pa niya at tumawa ulit. Will you please shut up? You're getting to my nerves. Umiinit ang ulo ko sa magaspang at basag mong boses. Malakas na singhal ni Tristan na agad na nagpatahimik sa kanya. Gaya ng palaging nangyayari, nainis na naman ito. Parang kani-kanina lang ay nabibiro pa niya ang binata, pero tuluyan nang naputol ang pasensya nito sa kanya at nanigaw. Masyado talagang seryoso tong si Sir, Diyos ko! Mahina niyang bulong habang nakatitig sa mukha ng kanyang amo na mukhang inis na. Anong sabi mo? May binubulong ka ba, Inday? May pagbabanta na tanong nito. Naku ho, sir, wala ho. Tahimik nga lang ho ako dito sa tabi. Sagot niya habang umiiling. Hindi mo pa rin ba talaga ibabalik sa dati ang pananalita mo, ha? Sir? Lihim na nang iinis na sambit pa ni Inday. Hinihintay na muling magsalita ang amo. Ang sabi ko, hindi mo pa rin ba aayusin ang pagsasalita mo? Namumuro ka na sa akin, Inday. Malapit ka ng bumingo. Pero Sir Koya, wala naman ho talaga akong ginagawang masama. Gumagalang lang ho ako sa inyo. Painosente niyang sabi. Nang makita niya na mas lalong nainis si Tristan at aamba na sanang lumapit sa kanyang direksyon, agad siyang umatras at tatawa-tawa na lumayo rito. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, Inday, ha. Umayos ka. Banta nito. Ito na nga ho, sir. Titigil na. Teka, halika nga, Inday. Bigla nitong sambit, kaya agad siyang nagtaka bago dahan-dahan na lumakad papalapit dito. Bakit ho, sir? Huwag kang malikot. May tatanggalin lang ako. Hindi na nagawa pa ni Inday na makaangal nang biglang yumuko ang kanyang amo sa parte ng kanyang leeg. Doon, dahan-dahan na lumapat ang mainit itong daliri sa kanyang basang leeg. Agad siyang nanigas at gulat at bumilis ang tahip ng kanyang dibdib matapos niyang maramdaman ang hinlalaki ni Tristan na dahan-dahang pinunasan ang parteng iyon ng kanyang leeg. Tristan? Mabigat ang paghinga na bulong niya. Ilang beses siyang napalunok ng laway at nakaramdam ng kakaibang kiliti sa hindi malamang parte ng katawan habang patuloy na ninanamnam ang ginagawa ng kanyang amo. Naramdaman na lang din niya ang pamumula ng kanyang pisngi habang pinapanood ang seryosong mukha ng binata na abala pa rin sa pagtanggal ng bagay na nakita nito sa kanyang leeg na hindi naman nagtagal ay naalis din. Okay na, natanggal ko na yung dumi. Inosente nitong sambit bago siya binalingan ng tingin. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ka namumula? Ayos ka lang ba, Inday? Agad siyang natauhan sa tanong ni Tristan, kaya dali-dali siyang humakbang papalayo dito habang sunod-sunod na tumango. Ayos lang ho ako, sir. Alanganin niyang sagot. Natahimik si Tristan at ilang segundo siya nitong tinitigan na tila ba inaalam nito kung nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman siya na mismo ang kusang umiwas ng tingin at mabilis na nagtungo sa harapan ng lababo. Itutuloy ko na ho yung paghuhugas ko, sir, pagdadahilan niya. Ayos ka lang ba talaga, Inday? Ang pulang ng pisngi mo. Para kang may allergy. Ayos lang ho talaga ako. Mainit lang talaga dito sa kusina. Sabi niya habang umaakto pa na para bang nagpapaypay gamit ang kamay. Mainit? Gusto mo bang lakasan ko pa yung aircon dito? Tanong pa ulit ni Tristan. Gusto na lang niyang iuntog ang sarili dahil sa matinding kahihiyan dahil sa naging sagot ng kanyang amo. Pero dahil hindi naman niya pwedeng sabihin na kinikilig siya,
Kaya naman pinanindigan na lang niya ang nauna niyang sinabi at hinayaan ito na mas lalong lakasan ng aircon sa kusina. Salamat ho, Sir Tristan. Nanginginig ang labi dahil sa lamig na sambit niya. Kinabukasan, maaga siya nagpunta sa palengke para mamili ng mga lulutuin para mamaya. Wala naman talaga sa plano niya na magtingin-tingin ng mga prutas, pero namalaya na lang niya ang sarili na nasa harapan na ng mga estante ng rambutan. Nang matauhan naman sa kanyang ginagawa, balak na sana niyang umalis sa parteng iyon ng palengke, pero laking gulat niya nang may bigla na lang yumakap sa kanyang likod. Kasabay ng matinding gulat, agad na pumasok sa ilong niya ang isang pamilyar na amoy na pabango. Imbis na itulak ang misteryosong tao na yon, dahan-dahan siyang lumingon hanggang sa tuluyan na nga niyang nakita ang isang magandang babae. Apple? Mahina niyang bulong habang tinitingnan ng babaeng nakayakap pa rin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ang tagal mong nawala. Nasaan ka ba ngayon? Nag-aalala na sa'yo si Tito. Matinis ang boses na sigaw nito. Kita mo naman. Ayos lang ako. Kamusta ka na? Si Mama? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala. Ayos lang naman siya. Hinahanap ka pa rin. Akala nga ni Tito, nagpunta ka na sa ibang bansa. Please, wag mong sasabihin na nakita mo ko dito, Apple. Mabilis niyang segunda. Alam ko naman ang dahilan kung bakit ka umalis. Kaya wag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong. Pero ano? Kabado niyang tanong sa kaibigan. Kailangan mo magkwento sa akin. Ang tagal mong absent. Kailangan ko ng chika. At tumawa pa ito. Pinakaba mo naman ako. Akala ko kung ano na. Napakapit pa si Inday sa dibdib niya bago ito marahas na hampasin sa balikat. Ang arte mo talaga. Halika na nga. Gusto ko na ng kwento. Sabi ni Apple. Hindi na niya nagawa pang makaangal sa kaibigan matapos siya nitong higitin papalabas ng palengke at dalhin sa isang malapit na cafe. Doon siya nito kinulit tungkol sa nangyari sa kanya sa mga nakalipas na buwan, hanggang sa makwento na nga niya pati ang tungkol sa kanyang amo at ang matinding pagkagusto niya sa lalaki. What? Akala ko pa naman malakas ang kamandag mong babae ka. Wala ka naman palang laban sa sungit ng amo mo eh. Biro ng kanyang kaibigan na tinawanan lang siya. Pero seryoso, ang pogi niya. Mabango ba? Hirit ni Apple habang tumataas-taas pa ang kilay na ikinatawa lang niya. Oo, sa tuwing nadadaanan nga niya ako, halos yakapin ako ng kanyang pabango dahil sa sobrang hindi naman yung pabango niyang tinutukoy ko. At tumawa na naman ito ng malakas. Biglang naputol tuloy ang balak niyang sabihin. Kung hindi pabango, ano? Yung ano niya? Alin? Tanong na naman ni Inday. Alam mo na yon, yung ano. Hindi ko talaga alam kung anong tinutukoy mo, Apple. Sabihin mo na lang kasi. Nauubusan na ng pasensya na sabi ni Inday. Yung amoy ng brief ng amo mo. Ano? Gulat niyang singhal. Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Hindi mo ba alam na doon mo yun malalaman kung mabango ba talaga ang isang lalaki? Hindi. Sino ba naman kasi ang nasa tamang pag-iisip na aamoy ng brief ng lalaki? Naiiling niyang sabi. Ako, inaamoy ko talaga yung brief ng mga nagiging kalindian ko. Bakit ba? At tumawa na naman ang kaibigan niya. Ano? You did what? Hindi makapaniwalang tanong na naman ni Inday na naging dahilan kung bakit napalingon ang ilang tao sa loob ng cafe, na agad naman siyang humingi ng paumanhin. Hindi niya inaasahan na iyon pala ang tinutukoy ng kaibigan. Akala niya nung una ay nagbibiro lang ito, pero nang ma-realize niya na seryoso talaga si Apple, ay tuluyan na siyang hindi nakapagsalita dahil sa matinding gulat. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Medyo naniniwala naman, pero kasi, bakit mo amoy yun yung brief? Hindi ka ba nadidire? Like, brief yun, underwear.
Pagdadahilan niya na tinawanan lang ng dalaga. Bakit ka naman mandidire? Gusto mo nga yung lalaki kaya ayos ang nagawin mo yon. Ewan ko lang ha, pero para kasing napaka-weird naman ang ginagawa mong yun. Sabi niya habang may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha. Anong weird doon? Aamuyin mo lang naman, hindi mo nanakawin yung brief. Basta, maiintindihan mo rin yung sinasabi ko sa'yo pagdating ng panahon, pag naamoy mo na rin. At tumawa na naman ng malakas ang kaibigan. Hindi na lang umimik pa dito si Inday at pilit na lang nangumiti. Makalipas naman ng ilang minuto, umuwi na rin kaagad siya, dala ang bayong na mga pinamili niya sa palengke. Hindi niya naabutan ang kotse ng amo niya sa garahe, kaya naman dire-diretso na lang siyang pumasok sa loob at inilagay sa ref ang kanyang mga pinamili. Naabutan din niya ang matandang labandera ng binata na abala sa pagbababa ng mga maduduming damit mula sa taas. Kaya naman tumulong na siya rito na dalhin ang ilang basket sa laundry room dahil medyo madilim na ang daan papunta sa kwarto. May kukunin pa ho ba kayo sa taas? Tanong niya habang isa-isang pinaghihiwalay ang mga puting damit sa dekolor. Ay buti na lang at pinaalala mo, iha. May isa pa nga palang basket ng mga punda sa kabilang kwarto. Ako na lang ho ang kukuha, pagpresinta ni Inday. Balak na sana niyang tumayo pero agad siyang pinigilan ng matanda at sinabi na manatili na lamang siya roon. Kakaunti lang naman daw kasi ang mga punda sa taas kaya ito na mismo ang kukuha na hinayaan naman niya. Pinagpatuloy niya ang paghihiwalay ng mga damit ng mga oras na yon. Pero agad rin namang napatigil matapos niya makuha mula sa kailaliman ng basket ang isang itim na brief ni Tristan. Hindi niya alam kung bakit ilang segundo siyang napatitig doon. Pero nagulat na lang siya nang makita niya ang sarili na dahan-dahan nang inilalapit sa mukha ang brief na hawak niya. Sa unang singhot ni Inday, agad na nanuot sa kanyang ilong ang isang kakaibang amoy. Hindi man niya maipaliwanag ang amoy na yon, pero tuluyan siyang nabaliw at napahalinghing habang patuloy na sinisinghot ang brief ng kanyang amo, na para bang nakakaadik ang samyo na inilalabas ng bawat himaymay ng tela na yon. Manang? Biglang tawag ng kung sino mula sa malayo na naging dahilan ng pagkataranta ni Inday. Sa takot na mahuli sa kanyang kapangahasan, dali-dali siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Dahil sa matinding pagkataranta, basta na lang niyang binuksan ang 2 botones ng kanyang uniforme at sinuksok sa loob ang brief na hawak niya. Dahil mahirap ibotones ang damit, bumukol iyon sa parte ng kanyang dibdib na naging dahilan ng paglabas ng kanyang cleavage na hindi niya nagawa pang maayos dahil tuluyan ng pumasok ang kanyang amo sa loob ng laundry room. Oh, Inday, anong ginagawa mo dito? Tinulungan ko si Manang. Kabado niyang sagot. Ilang segundo siya nitong tinitigan sa mukha bago dahan-dahang bumaba ang mata ng binata sa kanyang bukas na uniforme papunta sa dibdib at tuluyang doong napatigil. Nakita niya kung paano ito sunod-sunod na lumunok ng laway kasabay ng pagkabuhay ng mga ugat nito sa leeg na tila ba nang gigigil ang lalaki. Bakit kanya na isyura mo, Inday? Namamaos ang boses na tanong ng binata. Gustuhin man niya na dali-daling tabunan ng kanyang hinaharap, naagaw ang atensyon niya nang biglang tumunog ang lock ng pinto na nasa likuran lang ni Tristan. Sir? Naging mabilis ang lahat ng pangyayari at namalayan na lang niya na tuluyan na pala siya nitong nalapitan. Agad na pumulupot ang malaking kamay ng binata sa kanyang bewang kasabay ng mabilis nitong pagsalakay sa kanyang labi. Nanlalaki man ang mga mata dahil sa matinding gulat, hindi na niya nagawa pang maitulak si Tristan dahil tuluyan na rin siyang nahulog sa bigla nitong kapangahasan. Ninamnam niya ang malambot nitong labi kasabay ng madulas na dila ng binata na nakalabas-pasok sa kanyang bibig. Ang buhay na buhay niyang katawan ay unti-unting nanghina.
Napahawak siya sa maskuladong katawan ni Tristan at pilit doon na kumukuha ng lakas sa kabila ng pagbigay ng kanyang tuhod dahil sa nangyayari. Bago pa man siya tuluyang mapaupo sa basang sahig ng kwarto, naramdaman na lang niya ang mainit na kamay ng kanyang amo na marahang binabagtas ang daan papunta sa kanyang hita na lalong nagpalaki sa kanyang mga mata. Namamasama-sana ang labi, bumaba rin ang halik nito papunta sa kanyang leeg na mas lalong nagpahalinghing sa nababaliw niyang sistema. Hindi naman nagtagal, tuluyan niyang naramdaman ng marahas na pagtaas nito sa laylayan ng kanyang uniforme na naging dahilan ng pagka-expose ng kanyang underwear sa malamig na hampas ng hangin nung mga oras na yon. Impit siyang napaungol nang marahang kagati ni Tristan ang kanyang leeg kasabay ng paghagod nito sa ibabaw ng basa niyang underwear. Ang dahan-dahan nitong galaw ay napalitan ng bilis. Halos maputol ang kanyang hininga dahil sa matinding sarap na kanyang nararamdaman nung mga oras na yon. Hindi niya alam kung saan na ba niya ipapaling ang kanyang ulo at kung paanong pagpipigil pa ba ang dapat niyang gawin para lang hindi umalpa sa kanyang bibig ang mga halinghing na kanina pa niya ikinukulong. Huwag mong pigilan, humalinghing ka lang. Tila hinahabol ang hininga na sambit ni Tristan. Tuluyan siyang napasinghap matapos pumasok ang daliri ng kanyang amo sa mismo niyang hiwa. Nilalaro ng daliri nito ang kanyang kuweba habang walang tigil na sinisip-sip ang kanyang leeg na tila babampira. Gustuhin man niya na mas lalong idiin ang makasalanan nitong daliri sa kaloob-looban, biglang ikinulong ng binata ang kanyang kamay sa taas ng kanyang ulo at mariin iyon na idiniin sa malamig na dingding. Huwag kang gagalaw. May awtoridad na banta ni Tristan. Bago pa man niya magawang makapagsalita, binitawan nito ang kanyang kamay at bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan. Marahas na ibinukan ng binata ang kanyang leeg kasabay ng dali-dali nitong paghigpit sa basa niyang panty para tanggalin. Nakita niya kung paano dahan-dahang lumapit ang mukha ng kanyang amo at ang pagtama ng mainit nitong hininga sa exposed niyang kuweba bago niya tuluyang naramdaman ang basa nitong labi sa mismo niyang perlas. Hinihigop, hinahagod at paulit-ulit na dinilaan na nagpatirik sa mga mata niya. Tristan, nanginginig na ang kanyang tuhod at halos mapaos na siya sa kakahalinghing pero hindi siya nito hinayaan na makaalis. Mariin na hinawakan nito ang kanyang hita at mas lalong idiniin ang sarili sa kanyang pagitan hanggang sa hindi na nga niya napigilan pa na labasan. Akala niya ay tapos na ang lalaki pero nagulat siya nang hindi pa rin ito umalis at patuloy siyang niluhuran na agad din namang natigil matapos nilang marinig ang matandang labandera mula sa labas na kumakatok. Inday, nandiyan ka ba sa loob? Bakit sarado itong pinto? Shh! Huwag kang sasagot. Seryosong sambit ng kanyang amo bago nito patuloy na halik-halikan ng kanyang puson. Inday! Muling tawag ng matanda. Wala ho siya rito, manang. May pinabili ho ako sa kanya sa labas. Sagot ni Tristan habang pinanggigigilan ng kanyang hita. Sir Tristan, anong ginagawa niyo dyan? May inaayos lang ho, manang. Saka na lang ho kayo maglaba pagkatapos ko. Baliwala nitong sagot na agad namang pinaniwalaan ng matanda. Nang hindi na nila narinig ang labandera sa labas, babalik na sana si Tristan sa ginagawa, pero agad niyang ibinaba ang laylayan ng kanyang uniforme at umalis sa harapan ng binata at saka walang lingon-lingon na lumabas ng kwarto. Narinig pa niya ang malakas na pagtawag nito sa kanya, pero tuloy-tuloy pa rin siyang umalis at dumiretso sa loob ng kanyang silid. Hiyang-hiya si Inday sa lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung anong mukha pa ang hihaharap niya sa amo pagkatapos ng nangyari. Ikinatatakot niya rin na oras na malaman ng nanay nito ang ginawa nila. Panigurado kasi na iisipin nito na inakit niya ang binata dahil isa lamang siyang hamak na katulong
at napaka-imposible na patulan siya ng kanyang amo. Nang marating ang loob ng kwarto, agad na naghubad ng damit si Inday at balak na sanang maligo, pero bigla namang nahulog ang isang itim na damit mula sa loob ng kanyang uniforme. Nang makita kung ano iyon, doon lang niya tuluyang napagtanto na ninakaw nga pala niya ang itim na brief ng kanyang amo. Kinagabihan, sa takot na muli niya makasalubong si Tristan sa loob ng bahay, dali-dali lang siya nagluto ng pagkain at agad na rin na lumabas. Hindi man sigurado si Inday kung saan man pupunta, namalaya na lang niya ang kanyang sarili na nakasakay na sa isang taxi at nagpababa sa harap ng isang malaking bahay. Napansin niya na maraming tao sa loob nun kaya imbis na tumuloy, balak na sana niyang tumalikod para maglakad na lang paalis, pero agad na bumungad sa kanya ang isang pamilyar na bulto ng katawan. Pa? Tanging nasabi na lang ni Inday dahil sa matinding gulat. Marunong ka naman palang bumalik gamit ang sarili mong mga paa, Maurice. Aalis na rin ho ako. Bala ko lang talagang tingnan si Mama. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, agad siyang nakatanggap ng malakas na sampal na naging dahilan ng pagpaling ng kanyang ulo. You are a disgrace. Akala niya ay titigil na ito, pero muling umangat ang kamay ng kanyang ama at mas malakas na dumapo iyon sa kabila naman niyang pisngi. Namamanhid man na ang kanyang mukha dahil sa nangyari, hindi niya iniwasan ang mga sampal nito at lakas loob na tinanggap ang bawat halik ng palad ng matanda sa kanyang mukha. Nalasahan na lang niya ang dugo sa kanyang labi pero hindi pa rin ito tumitigil. Pinalaki kita, pinalamon at binihisan. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo ang nag-iisa kong hiling sayo. Bakit? Mahirap ba ang gusto kong mangyari, Maurice? Mahirap ba? Ayaw ko hong magpakasal pa. Umiiyak na sagot niya. Hindi ko naman sinabi na magpakamatay ka. Kasal lang yun. Hindi ko ho kaya. Masyado pa ho akong bata para matali sa taong hindi ko naman gusto. Sigaw pabalik ni Maurice. Balak na sana siya nitong muling saktan, pero dumating ang mama niya at tinawat nito ang asawa, na ginamit niyang oportunidad para agad na makatakbo papalayo. Muli siyang sumakay sa taxi at umiyak na dumiretso sa bahay ng kanyang amo. Hindi na kasi niya alam kung saan lugar pa ba siya tatakbo pagkatapos ng nangyari. Mas lumalaki kasi ang posibilidad na mahanap siya ng kanyang ama pagkatapos niyang pumunta sa kanilang bahay. Inday? Biglang tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Doon niya nakita ang amo nito na si Tristan na nakasilip sa bintana at puno ng pagtataka ang mukha. Gustuhin man tuloy niya na hindi ito pansinin, huli na dahil mabilis itong nakalabas ng kwarto at napuntahan ng kanyang direksyon. Magandang gabi ho, sir. Pinapasigla ni Inday ang boses sa pagbati niya rito. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ho? Ayos lang naman ho ako. Naglakad-lakad lang sa labas. Sagot niya. Balak na sana niyang maglakad papalayo dito, pero agad na nahuli ng binata ang kanyang kamay at bigla siyang hinigit papunta sa mismo nitong harapan. Dumudugo yung labi mo. Namamagarin yung pareho mong pisngi. May sumampal ba sa'yo? Ha? Wala ho, sir. Sino naman ho ang sasampal sa akin ng ganitong oras? At pilit pa siyang tumawa habang iniiwas ang mukha sa binata. May nang hold up ba sa'yo sa labas? Teka nga, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ho talaga ako, sir. Paninigurado niya rito habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya o nakita niya talaga sa mga mata nito ang matinding pag-aalala na napaka-imposible namang mangyari. Sige, magpahinga ka na. Salamat po, sir. Balak na sana niyang maglakad papalayo, pero hindi pa man siya tuluyan nakakahakbang ay muli siya nitong tinawag. Bakit ho, sir? May kailangan pa ho ba kayo? Gumising ka ng maaga bukas. May pupuntahan tayo.
Saan ho? Kunot noong tanong niya. Sa resort ng business partner ko. Sino hong kasama natin? Saka, bakit nga ho ulit tayo pupunta doon, sir? Bibisita lang ako saglit. Saka, may kakausapin lang akong tao. Isasama naman natin si Manang. Sige ho. Magluluto na rin ho ako ng maaga para may pagkain na tayo na pwede nating baunin sa daan. Suhestyon niya na sinang-ayunan na lang ni Tristan bago ito muling pumasok sa loob ng kwarto. Nang hindi niya na nakita ang binata, saka lang siya tuluyang nakahinga ng maluwag at humahangos na napakapit sa dibdib. Maraming tanong ang pumapasok sa utak niya nung mga oras na yon. Pero ang bagay lang na gusto niyang mahanapan ng sagot ay ang tungkol sa pag-akto ng kanyang amo na tila ba walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito ang umaktong inosente habang siya ay pilit pa rin na umiiwas o wala lang talaga sa binata ang kahalayan na parehas naman nilang nagustuhan kanina. Kinaumagahan, gaya na napag-usapan, maaga siyang gumising at naghanda ng makakain sa biyahe. Maayos na ang lahat at nakahanay na sa lamesa ang kanilang mga dadalhin nang bumaba mula sa kwarto si Tristan na mukhang bagong ligo. Agad siyang napatingin dito at hindi na iwasan na pamulahan ng pisngi matapos niyang mapansin ang buhay na ugat sa leeg ng binata. Anong tinitingnan mo? Masungit na tanong ni Tristan na nagpaiwas sa kanya ng tingin. Wala ho, sir. Nga pala, nasan si Manang? Nasa taas pa ho, sir. Bakit ho? Takanyang tanong. Nawawala yung isa kong brief. Diretso nitong sagot na nagpatigil sa kanya. Ho? Gulat na tanong ni Inday. Kulang yung mga brief na nakuha ko sa basket. Nawawala yung isa. Baka naman ho naisingit nyo lang sa kung saan. Kabado niyang suhestyon. Imposible. Saka, ngayon lang ako nawalan. Palagi naman yung kumpleto. Nagsimulang tumulo ang malalamig na pawis sa kanyang noo matapos niyang maalala na nasa loob nga pala ng kanyang kwarto ang itim na brief na hinahanap nito. Oh, bakit nakatunga ka pa dyan? Maligo ka na. Alis na tayo mamaya-maya. Tawag ni Tristan sa kanyang atensyon kaya napabalik siya sa realidad. Ho? Wala sa sariling tanong ni Inday. Maligo ka na. Ulit ng binata. Naliligo pa ho si Manang. Bakit? Gamit din ba ni Manang yung banyo mo? Sarkastiko nitong turan. Gusto na niyang irapan ito matapos iyong sabihin ni Tristan. Pero minabuti na lang niya na manahimik at iwasan na makalikha ng panibagong dahilan kung bakit kailangan niya itong kausapin. Napag-isip-isip niya kasi na hanggat maaari sana ay iwasan na lang ito. Sira ho kasi yung gripo sa kwarto ko, kaya hinihintay ko si Manang na matapos kasi makikiligo ako sa kwarto niya. Paliwanag ni Inday. E di maligo ka sa kwarto ko. Hindi na niya nagawa pang tumanggi sa lalaki matapos nitong tuloy-tuloy na naglakad papalayo hanggang sa makarating ito sa tapat ng kanyang opisina. Bilisan mo na. Bibilisan ko na lang ho, sir. Mahina niyang bulong bago isa-isang tanggalin ng kanyang saplot at tumapat sa ilalim ng maligamgam na tubig ng shower. Nang maramdaman ng dahan-dahang pagtulo ng tubig sa buo niyang katawan, hindi niya napigilan na mapapikit at mahinang napahalinghing dahil sa sarap ng tubig. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nasa ganung posisyon, pero nagulat na lang siya nang maramdaman ang paghagod ng isang mainit na kamay mula sa kanyang likuran. Sir? Kabado niyang sambit ang tuluyan niyang makilala ang mapangahas na pumasok sa loob ng banyo. Napakaganda mo, sa kahit anong anggulo. Namamaos na sabi ni Tristan habang hinahalikan ng kanyang balikat. Doon lang niya napagtanto na wala na rin pala itong saplot kagaya niya. Sir, maliligo na ho ako. Nahihirapan niyang sambit habang ninanamnam ang labi ng binata na gumagapang na papunta sa kanyang leeg. Hindi na rin niya napansin na nasa dibdib na pala niya ang kamay nito at malayang nilalaro ang katawan niya.
Sabihin mong ayaw mo nito, Inday, at titigil ako. Tristan, tangi niyang nasagot. Hindi na niya nagawa pang pigilan ng binata nang tuluyan siya nitong iniharap sa kanya. Muli nitong hinalikan ng kanyang labi at muling inangkin ng kanyang katawan gamit lang ang kamay nito. Kung noong una ay nagawa pa niyang takasan ang muntik na pangyayari sa pagitan nila, ngayon ay tuluyan na siyang nadarang dahil sa sarap na ipinapalasap ni Tristan. Hindi niya na pinigilan pa ang sarili na ibuka ang hita matapos nitong muling lumuhod sa harapan niya at paulit-ulit siyang sinamba. Tila ba wala itong kasawaan at lahat ng parte ng kanyang katawan ay dinadaanan ng kanyang matigas na dila hanggang sa marating na nga nito ang mismo niyang labi. Mula sa kanyang puson, naramdaman niya ang matigas nitong pagkalalaki na tumutusok. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at kabadong hinawakan iyon. Narinig niya ang mahinang pagmura ni Tristan, kaya naman mas lalo pa siyang ginanahan na paglaruan iyon ng ilang minuto. Nang hindi na talaga niya napigilan ng sarili, dahan-dahan niya itong itinutok sa pagitan ng kanyang hita at marahan na ikiniskis sa basang-basa niyang hiwa. Tumitirik ang mga mata dahil sa matinding sarap. Malakas siyang napahalinghing na sumabay rin si Tristan sa pag-ulos ng sandata nito. Lumilikha iyon ng kakaibang tunog dahil sa kabasaan niya na mas lalong nagpadali sa pagkiskis ng lalaki. Hindi siya umimik at hinayaan lang ang lalaki na dahan-dahang itutok ang ulo ng sandata nito sa kanyang hiwa hanggang sa tuluyan na nga na pumasok iyon at nakaramdam siya ng matinding sakit. Sa unang mga ulos, napapaatras pa siya papalayo sa binata dahil sa matinding sakit. Pero hindi naman nagtagal ay napalitan ng hapdi ng sarap na unang beses lang niya naramdaman. Halos magibanan nila ang lababo na pinagsasandalan nilang dalawa, pero patuloy pa rin si Tristan hanggang sa parehas na nga silang nilabasan at muntik nang mapaupo sa sahig ng banyo. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, agad siyang binuhat ni Tristan papunta sa lababo at doon siya nito pinaupo. Hindi na siya umangal nang simulan siya nitong paliguan, pati ang pagtutuyo ng kanyang buhok ay ginawa nito hanggang sa matapos na nga siya. Salamat. Biglang sambit ni Tristan habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Salamat? Oh, salamat. Ulit nito na para bang natutuwa pa ang binata sa sinabi niya. Hindi naman niya naiwasan na makaramdam na matinding lungkot at kirot sa dibdib matapos itong sambitin ng salitang iyon. Hindi niya alam kung tungkol saan ang paghingi nito ng salamat. Pero minabuti na lang niya na hindi alamin kung para saan iyon at basta na lang bumaba mula sa lababo na mukhang ikinagulat ng binata. May problema ba, Inday? Wala sir, mauuna na ho ako. Sagot niya habang may pilit ng ngiti sa labi. Agad siyang nakaramdam ng matinding pagsisisi at kirot dahil sa nangyari. Pero agad niya itong itinago hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas ng kwarto nito. Dumiretso siya sa kanyang silid at doon umiyak ng ilang minuto bago dali-daling magbihis. Nahihirapan man lumakad, lakad-takbo siyang bumaba sa hagdan at agad na rin na sumakay sa kotse kung saan naghihintay ang matandang labandera. Hindi nagtagal, sumunod na rin na lumabas ng bahay si Tristan at sumakay ng sasakyan. Pasimple pa siya nitong tiningnan mula sa salamin na agad naman niyang iniwasan. Sir, aalis na ho ba tayo? Tanong ng matanda. Oo, Manang. May inayos lang ho ako sa taas kaya medyo natagalan. Siya nga pala, Manang. Napansin ko ho na kulang yung mga brief ko sa basket kanina. May naiwan ho ba kayo sa sampayan? Tanong ni Tristan. Wala naman ho, sir. Lahat naman ho ng mga labahan nyo ay napinaw ko kanina sa labas. Baka naman ho may nagnakaw. Biro ng matanda at tumawa pa ito. Baka nga may nagnakaw ng brief ko? Tanong niya. Baka lang naman, sir. Uso ho yun nung panahon namin. At tumawa ulit ang matanda na sinabayan na lang ni Tristan. Gusto man ni Inday na kabahan sa usapan ng dalawa, itunoon na lang niya ang kanyang buong atensyon sa labas ng bintana at buong biyahe na hindi umimik.
Makalipas naman ng ilang oras, narating na rin nila yung resort na tinutukoy ni Tristan kaya agad siyang bumaba nang mapansin niya na balak siya nitong lapitan. Inday. Seryoso at galit na tawag sa kanya ng binata. Sir, bakit ho? Iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi ho. Bakit ko naman ho kayo iiwasan, Sir Tristan? Inosente niyang tanong dito pabalik. Sir? Parang kanina lang Tristan ang tawag mo sa akin ah. Mali lang ho kayo ng pagkakarinig, sir. Sir ho ang sabi ko. Matigas niyang sagot. Teka nga, ano bang nagawa ko? Bakit ka ganyan? Natigilan siya nang biglang hablutin ni Tristan ng kanyang braso at marahas siya nitong iniharap. Nang makita niya na puno ng pagtataka ang mukha nito, hindi na niya napigilan pa na mas lalong makaramdam ng sakit. Tuluyan na kasi niyang na-realize na ang salamat na tinutukoy nito kanina ay ang tungkol sa pagpayag niya na galawin siya nito. Pakiramdam tuloy niya nung mga oras na yon ay isa siyang malanding babae na basta-basta nalang bubuka kapag may nag-aya. Hindi niya sukat akalain na magagawa niya iyon, ni hindi nga niya ito ganun kakilala. Bitawan mo ko. Mahina pero madiin niyang sagot. Para ano? Para tumakbo ka na naman? Ano bang gusto mo? May mangyari ulit sa atin? Walang hiya ka pala eh, sigaw niya. Tuluyang nabasag ang kanyang boses dahil sa binitawan nitong salita. Doon niya tuluyang napagtagpi-tagpi ang lahat. Mababa nga talaga ang tingin ng binata sa kanya. Inday, hindi ako si Inday. Maurice ang pangalan ko, Maurice. Muli niyang sigaw bago siya tumakbo papalayo sa binata. Nanlalabo na ang mga mata dahil sa matinding pag-iyak, tumakbo lang siya ng tumakbo hanggang sa hindi na niya alam kung saan siya napadpad. Dire-diretso lang siya hanggang sa hindi na nga niya napansin ng tao sa kanyang unahan na naging resulta ng kanyang pagtama rito. Hala, pasensya na ho, hindi ko sinasadya na matamaan kayo. Taranta niyang sambit habang pinapagpagan ng paan ng matanda na tatapakan niya. Maurice? Iha? Pagtingala niya sa taong sumambit ng totoo niyang pangalan, doon niya nakita ang kanyang Tito Marco na punong-puno ng pag-aalala sa muka. Tito? Anong nangyari, Iha? Bakit ka umiiyak? Dahil sa malambing nitong tanong, muling bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Niyakap niya ito at umiyak ng umiyak sa balikat ng tiyo na para bang ito rin ang kanyang tunay na ama. Ayaw ko na dito. Gusto ko nang umalis. Humihikbi niyang sumbong. Bakit? Nakita ka ba ng papa mo? Tito, hayaan mo na ho akong lumipad papunta sa ibang bansa. Hindi ko na ho kaya. Tanging nasabi niya bago siya biglang napaupo sa sahig dahil sa matinding panghihina. Sige, kung yun ang gusto mo. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Huwag ka mag-alala dahil bukas na bukas din. Aayusin ko kaagad ang ticket mo paalis. Salamat ho. Salamat, Tito. Sabi niya habang umiiyak pa rin. Inalalayan siya nito papunta sa loob ng isang malaking hotel kung saan kinuha siya nito ng sariling kwarto. Doon siya nito hinayaang umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog na nga siya dahil sa pagod. Hindi na niya namalayan ng oras pero nagising siya na madilim na ang buong paligid ng hotel. Sarado ang bintana ng kanyang kwarto at may pagkain na rin na nakahanda sa tabi ng kanyang lamesa na agad naman niyang nilantakan. Matapos makapagpahinga, bumangon na rin agad siya at naligo saka lumabas ng kwarto. Nang makita ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tabi ng hotel, doon lang tuluyang pumasok sa isip niya si Tristan. Dahil na rin kasi sa matinding sama ng loob, hindi na niya ito naalala pa hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa kanyang isip na kasama niya itong pumunta sa resort. Excuse me, miss? Tawag niya sa atensyon nung receptionist. Good evening, ma'am. How can I help you? Pwede ko bang malaman kung nasan ngayon si Mr. Marco de la Ville and Mr. Tristan Vera? Nakatulog kasi ako and hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Magalang niyang tanong. Nasa hotel bar po sila ngayon, Miss de la Ville. Matapos niyang malaman ang lokasyon ng dalawa, dali-dali na rin siyang pumunta sa bar ng hotel kung saan bumungad sa kanya ang maskuladong likod ni Tristan.
Kausap nito ang Tito Marco niya at mukhang lasing na dahil sa dami ng bote na nakahanay sa harapan ng lamesa ng dalawa. Agad siyang napansin ng kanyang Tito Marco, kaya naman balak na sana niyang magpakita kay Tristan nang bigla namang umimik ang tito niya. May nagugustuhan ka na ba, Tristan? Wala pa, tito. Mabilis itong sagot na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Bakit mukha ka namang masaya kung wala talaga? May paglalaruan lang sana. Mahina nitong sagot na agad na sinunda ng malakas na tawa. Anong ibig mong sabihin, Tristan? May babae kong gustong paglaruan. Seryosong sagot ni Tristan. Hindi na niya nagawa pang makapag-isip ng diretso pagkatapos nung narinig. Kaya naman, minabuti niyang tumakbo pa palabas ng hotel bar at bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Ang luha na akala niya'y ubos na kanina, muling bumalong at sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. Sobra siyang nasasaktan ng mga oras na yon. Akala niya'y tapos na kanina, pero hindi pa rin pala. Mas lalo tuloy niyang napatunayan na mahal na nga talaga niya si Tristan pagkatapos niyang makaramdam ng matinding sakit sa dibdib dahil sa narinig niya rito. Buo na talaga ang pasya ko. Aalis na ako ngayong gabi. Umiiyak pa rin na bulong niya. Ilang oras niyang pinakalma ang sarili bago niya tinawagan ang numero ni Tristan sa kanyang cellphone. Ito na lang kasi ang naiisip niyang paraan para magkaroon ng pera nang hindi nalalaman ng kanyang Tito Marco na gagamitin niya iyon para umalis. Hello? Mahina ang boses na bungad niya. Pinipigilan na pumiyok at muling mapaiyak. Hello? Bakit ka napatawag? May problema ba? Sir, pwede ko hubang makuha ng mas maagang sweldo ko ngayong buwan? May kailangan lang ho akong bilhin ngayon. Sagot niya. Biglang natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya. Akala niya ay naputol na ang tawag. Pero hindi naman nagtagal ay umimik na rin si Tristan na tila ba nagtataka dahil sa bigla niyang hiling. Bakit? Ano bang bibilhin mo? Basta ho sir, please. Kailangan ko lang ho talaga ng pera ngayon. Pagmamakaawa niya. Narinig niya mula sa kabilang linya ang malakas na pagbuntong hininga nito bago tuluyang pumayag. Pagkababa niya ng tawag, agad na rin niyang natanggap ang pera na pupuno sa kanyang ipon. Wala na siyang pakialam kung pamasahe lang ang tanging dala niyang pera. Ang mahalaga, makakaalis na siya ng bansa sa lalong madaling panahon. Nang walang inaaksayang oras, agad siyang nag-impake ng mga damit at sumakay ng taxi pabalik sa Maynila. Kinuha lang niya ang ilang maleta ng kanyang mga gamit sa bahay ni Tristan at agad na rin siyang dumiretso sa airport. Good evening, ma'am. Where are you heading today? US. I'm heading to US. May pilit ng ngiti na sagot ni Maurice. 3 taon na ang nakakalipas. Maayos na siyang namumuhay sa ibang bansa. May sarili na rin siyang apartment na tinutuluyan at stable na trabaho kung saan hindi niya kailangan na magpakasal sa lalaking hindi niya gusto para lang umangat ang kumpanya. Sa ilang taon niyang pananatili doon, wala siyang kahit isa na naging boyfriend. Marami ang nanligaw pero hindi pa rin talaga niya magawang makalimutan si Tristan na sa tingin niya ay may sarili ng pamilya ngayon sa Pilipinas. Ipinagpapasalamat na lang talaga niya na nakilala niya ito at natutong mahalin. Hindi niya rin pinagsisisihan na dito niya ibinigay ang kanyang sarili sa kabila ng nangyari sa kanilang dalawa na naging resulta ng pagtakbo niya sa ibang bansa. Hala, late na ako. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng elevator at basta na lang isinuot ang dala niyang coat bago pumasok sa opisina. Balak pa lang sana niyang bumati sa mga tao sa loob nang bigla siyang natigilan matapos niyang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Nakatayo ito sa mismong harapan niya at mukhang kanina pa naghihintay. Tristan? Nauutal niyang bigkas sa pangalan nito. Sa 3 taon na lumipas, walang naging pagbabago ang mukha ng lalaki. Gwapo pa rin ito at mas lalong naging mature dahil sa balbas na mukhang ilang linggo nang hindi naaahit. Dito lang pala kita mahahanap. Anong ginagawa mo rito? Kumakabog ang dibdib na tanong niya. Sinusundo kita. Sinusundo? At tingin mo ba sasama ako sa'yo? Teka nga, bakit ka ba talaga nandito?
Bakas ang inis na tanong niya kay Tristan. Imbis na sumagot, dahan-dahan itong humakbang papunta sa kanyang direksyon hanggang sa tuluyan na nga siya nitong malapitan. Gustuhin man niyang humakbang papalayo sa lalaki, tila ba napako ang kanyang mga paa sa sahig at pigil ang paghinga na pinapanood ang bawat galaw nito. I'm bringing you back with me. You're joking. Anyway, let's cut the crap out. Alam ko nandito ka lang naman para sa negosyo. Pilit ang ngiti na sabi niya at balak na sanang maupo sa isang malapit na upuan pero agad siya nitong hinarangan. Let's talk please. Nag-uusap tayo Tristan. Ano ba bang gusto mo? Kalmado niyang tanong sa binata. I want us to talk. Pag-usapan natin ang tungkol sa nangyari dati. Mahirap ba yun? Don't you dare raise your voice at me. Hindi mo na ako katulong. Galit niyang singhal dito na ikinatigil ni Tristan. Tell me, ano ba ang dahilan ng pagpunta mo rito? Dahil ba sa trabaho? Negosyo mo? Proposal? Dahil sa'yo. Hindi mo pa rin ba makuha? Pumunta ako dito dahil gusto kitang makausap. Why now? 3 taon na ang lumipas. Hayaan mo na akong mabuhay malayo sa inyong lahat. Singhal niya bago marahas na itinulak ang balikat ni Tristan. Nakita niya kung paano pilit pa rin na lumapit ito sa kanya at bago pa man niya malaman ang balak nitong gawin, nagulat na lang siya nang bigla itong yumakap sa kanyang bewang. Pilit man na bumibitaw, mahigpit ang kapit ni Tristan at hindi ito nagpabuwag sa kanyang pagmamatigas. You can't leave me. Not again. Ano bang kailangan mo sa akin? Naiiyak na niyang tanong dito. I love you, Maurice. Mahal kita. Mahal? Naririnig mo ba ang sarili mo, Tristan? Hindi ako ang babaeng minahal mo nun. Hindi ako si Inday. Hindi ako kasing tanga niya na madaling mautot mahulog sa mga ipinapakita mo. My name is Maurice. I am Maurice. Malakas na sigaw niya. Wala na siyang pakialam kung may makarinig sa kanila mula sa labas. Ang alam lang niya, ipinakita niya rito na nasasaktan siya sa kabila ng mga taon na lumipas. I know who you are. Please, come home with me. Kung alam ko lang talaga na aalis ka na nung gabing yun, hindi sana kita pinabayaan. Ano bang pinagsasasabi mo? Walang tayo, Tristan. Our connection was nothing but pure lust. Sagot niya habang dahan-dahan na pumapatak ang luha na kanina pa nagbabadya. Gustuhin man niya na sabihin dito ang totoo, na mahal niya talaga ang binata at natatakot lang siya na baka maulit na naman ang sakit na kanyang nararamdaman noon, di niya magawa dahil gusto niyang ipakita rito na wala na ang mahinang babae na minsanan niyang pinaglaruan noon. Yan ba ang tingin mo sa nangyari sa atin? Itigil na natin to. Ayoko na makipag-usap. Seryoso niyang sambit. Mula sa kanyang kinatatayuan, itinulak niya papalayo si Tristan at dali-daling kinuha ang kanyang mga gamit sa lamesa. Mararating na sana niya ang pinto papalabas, pero sa ikalawang pagkakataon, muli na namang hinarangan ng binata ang kanyang daan. Tristan, please. Ayoko na. Puno ng pagmamakaawa na sambit niya habang nakatingin sa mga mata nito ng diretsyo. Hindi ka lalabas ng kwartong to na hindi ako kasama. What? You supposed to be mine. At kailan ka nagkaroon ng karapatan na angkinin ako? Umiiyak pa rin na tanong niya. The moment I laid my eyes on you, tasted your lips and saw your bright smile, I knew for a fact na para sa akin ka. Na sa akin ka dapat. Pinaglalaruan mo lang ako. I did what? Hell no, hindi kita pinaglaruan. Pero nakinig kita. Kinig na kinig ko kung paano mo sinabi kay Tito Marco na may pinaglalaruan kang babae noong mga panahon na yon. And that girl is me. Kung narinig mo talaga ako, bakit ka umalis? Bakit tumuloy ka pa rin dito kahit sinabi ko ng mahal na kita? Hindi ba sapat yung pag-amin ko para manatili ka sa akin? Wait, what? Anong mahal mo ko? Naguguluhan ko ng tanong. Nakita niya kung paano umiwas ng tingin ng lalaki at ilang ulit na huminga ng malalim bago ito muling tumingin sa kanyang mga mata at seryosong nagpaliwanag. Aaminin ko, binala ko talaga na paglaruan ka lang noong una. Pero the moment na nahalikan kita, Maurice, nagbago yung isip ko. Alam ko naman na hindi mo ako inakit nung gabing may ginawa ko sa'yo. Sadyang ako lang talaga ang hindi nakapagpigil na halikan ka hanggang sa naulit na nga. Alam ko nasaktan kita, Maurice, at humihingi ako doon ng tawad. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinabi nito
Pero hindi pa man niya nagagawa makapagsalita tungkol sa naging pag-amin ni Tristan, bigla na lang may batang pumasok sa loob ng opisina na kanilang kinaroroonan at tumakbo papalapit sa kanya saka yumakap sa binti. Nakita niya kung paano nahati ang atensyon ni Tristan at ilang beses itong tiningnan ng bata na nasa kanyang paanan bago ito muling tumingin sa kanya na may halong pagtataka at lungkot. May pamilya ka na? Paano kung oo? Nanghahamon na tanong ni Maurice. Hinihintay ang magiging opinyon nito sa kanyang sinabi. How? What do you mean how? Tanong niya pabalik. Paano mo nagawang bumuo rito ng pamilya habang ako? Hinihintay ka pa rin na bumalik sa akin. Bigla siyang natahimik sa sinabi nito. Baka sa matinding sakit at lungkot sa mga mata. Balak na sanang maglakad papalayo ni Tristan, kaya agad niya itong hinabol at hinawakan ng kamay. Saan ka pupunta? Tanong niya. Uuwi na sa Pilipinas. Aalis ka nang hindi ako kasama? Akala ko ba pumunta ka rito para pauwiin ako? Hindi ba yun totoo? Natatawa niyang tanong habang hawak-hawak sa kabilang kamay ang batang inakala nitong anak niya. I thought may pamilya ka na dito. Wala, that was just a test. Sabi ko na agad naman na nagpatahimik sa kanya dahil sa matinding gulat. Now, let's go home. Sasama na ako sa'yo pabalik sa Pilipinas. Pinanood niya kung paano dahan-dahang natanggal ang lungkot sa mga mata nito at napalitan ng saya matapos niya iyong sabihin. Akala kasi talaga ng binata ay may asawa at anak na ito sa ibang bansa, kaya naman ganun na lamang ang lungkot na naramdaman nito. Gusto kasi talaga niya na pakasalan si Maurice, kaya naghintay siya rito ng ilang taon. Hiling rin kasi iyon sa kanya ng Tito Marco nito na hayaan muna niya ang babae na mamuhay ng malaya. Sa kabila ng takot na baka maagaw ito sa kanya ng iba, pumayag siya sa gusto ng matanda at ibinigay nito ang hiling ng babae sa kalayaan. Ilang ulit niyang pinigilan ng sarili na puntahan ito at iuwi, pero nang dumaan ng mga 3 taon at mukhang wala pa rin itong balak na bumalik sa Pilipinas, siya na mismo ang kusang pumunta sa US para sunduin ito. Iuuwi na kita. Seryosong sambit niya habang nakatitig sa mga mata ng babaeng balak niyang pakasalan. Naging mabilis ang lahat ng mga pangyayari at tuluyan na nga niyang naiuwi si Maurice sa Pilipinas. Dahil alam niya na gusto pa rin ng ama nito na ipakasal ang babae sa iba, inunahan na kaagad niya ang matanda at agad na tinanong si Maurice kung pwede ba niya itong pakasalan. Noong una ay natakot siya na baka tumanggi ang babae dahil sa dami ng nagawang kasalanan noon. Pero laking pasasalamat naman niya na pumayag ito at muli siyang binigyan ng pagkakataon. I do, Father. Naiiyak na sagot ni Maurice. I may now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Dahan-dahan niyang iniangat ang belo sa mukha ni Maurice at ilang segundong tinitigan ang kanyang asawa bago niya ito marahang hinalikan sa labi na puno ng pagmamahal. Asawa na kita sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Mahal na mahal kita, Maurice. Seryoso niya sambit sa harapan ng kanyang asawa. Siya nga pala, biglang putol ni Maurice. Ano yun? Ta kanyang tanong nang mapansin niya na may kinukuha ito mula sa kanyang likod. Ako yung nagnakaw ng brief mo dati. Nagulat si Tristan sa revelasyon ng asawa, pero agad niya rin itong tinawanan at sabay silang naghalakhakan. Alright mga kaibigan, that's it for this lovely story. I hope you enjoyed it. Now, magsha-shoutout na naman tayo. Yay! Alright, here we go. Shout out to Corazon McVean. Hello po, thank you so much. Shout out to Loleta Genakaran. Hello po, maraming salamat po. To Natalia Shah, thank you. Shout out to Len Gonzalez. Thank you po. Shout out to Mayet Roseni. Hello po. Shout out to Maluliyang. Hello po. And shout out to Norma Farah Listen. Hello po. Shout out to Althea siblings. Also to Norma Tabin. Hello po. Shout out to Itong Junior. Hello po.
Shout out to Juliana Biasa. Also to Shirley Negrello. Hello po. Also shout out to Claretta Torres. And shout out to Leonardo Salva. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Shout out to Josephine Tibatong. And shout out to Erlinda Gerada. Shout out to Rebecca and Tara. Hello po. And also to Len Kozada from Saudi Arabia. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Shout out to Beverly Awayan Labang. Shout out to Alma Tumbagahan from Jeddah, KSA. Hello po. Shout out to Helen Morello. Shout out to Mavinus Pumarada from Greece. Hello po. Shout out to Elizabeth Setenta. Shout out to Rosita Fernandez. Shout out to Frasha Mancera. And shout out to Milagros Rivera. Shout out to Emilia Morris. Shout out to Gizare. Hello po. And shout out to Mary De Laugo. Shout out to Jocelyn Tansing. Hello po. Also, shout out to Jason Vergara. Hello po. To Maria Laborte. Shout out to Letty Serna. Shout out to Delcor Vivarest. And shout out to Ma Lila Mason. And of course, shout out to Jen the Best from UK. To Dulcissima Corvera. Hello po. Also, shout out to Dory Buenaseda. Shout out to Lester Manuel. Hello po. And also to Gregorio Aliganga. And also to Rebecca Gabriel. And also to Fe Navarez. Also to Juanita Capate. And also shout out to Hawa. Hello po. And also to Jocelyn Adawag. And also to James Dell. Hello po. Thank you so much. And also to Estrella Talun. To Rosmina Lastra. Hello po. Shout out to Verge Vlog. Shout out to RDC. Hello po. Also to Fe Tampepe. Thank you. Shout out to Russell J. Lo. To Corazon Venerao, thank you. To Jovel Manahero, thank you. To Mary Jean Tanyag, hello po, thank you. To Nora Bell Sevens, thank you. To Teresita Monses, thank you po. Also, shout out to Elvira Barenwinger. Shout out to Elsa Inirio from Ozamis City. Hello po, kumusta din ha sa Ozamis City. Also shout out to Fe Lorica. Also to his Mindal Quezon. And also shout out to Rosanna Padayogdog. Hello po, thank you. Also thank you to Cell DDS. And also shout out to Cecilia Kamada. And last but not least, shout out to Apollonio Veran from Bulacan Northfield Village. Hello po, kumusta po kayo? Alright mga kakulay. For those na hindi nabanggit ang names, just comment this video and say, gusto nyong magpa-shoutout. I will be happy to shout you out. Alright mga kakulay, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.